Pray muna tayo, okay? Kaya pinapatawa ko lang kayo. Sige, let's pray mga kapatid. No? May handa yung ating mga puso, no? Para sa transformation na gagawin ng ating Panginoon sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Yes, Lord. Kami na, Lord, lumalapit sa inyo ay kapakumbaba ang puso, Panginoon. Lord, sa sandaling ito, Panginoon, kayo bumilos, Panginoon. Lord, namin wala kami may pagmamalaki po sa inyo. Hindi yung aming galing, hindi yung aming ari-arian. Lord, wala. Kasi sa inyo lahat ng galing, Panginoon. Yung lakas namin, yung oras namin, na meron kami dito sa lupa, sa inyo galing, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa inyo. And this time, Panginoon, dalangin namin na kayo mangusap, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito ngayon sa araw na ito. Lord, gamitin niyo lamang ako bilang inyong tagapagsalita. Lord, mangusap po kayo, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon. And Lord, inaanyahan namin ang banal na Espiritu na siya ang pumilo sa sandaling ito na walang gawain ng kaaway ang mananay. Kundi, Panginoon, sa sandaling ito ay marami kaming matututunan. Bakit? Kasi kami ay mga sundalo mo. Lord God, handang maglingkod sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, maaari na po tayo magsiupo. Binibiro ko lang po kayo. Ayan. So, tayo po ay nasa series 4 na. The Servant's Heart to Serve in Ministry. Ayan. So, tapos na kayo. Sa mga may hawak na mga dyan, mga chichirya, abutan nyo naman ako. Okay, para nakakaingit na kayo. Nakakain na sa... Ayan. Okay. Binubuksan na nila. So, ang ating topic, no, ay... Pero bago tayo tumuloy sa ating topic, kilala nyo ba ito kung sino to? Sino? Michael Peel. Si Michael B. Michael B. Si Michael Jordan. Okay, alam naman natin si Michael Jordan, isa sa mga, no? Sabi nga, isa sa mga greatest of all time pagdating sa basketball. No? At ang maalala natin sa kanya, ano? Ano yung maalala natin sa kanya? Yung kanyang taas sa pagtalon. No, pero alam niyo, hindi pala yun ang kanyang greatest asset, mga kapatid. No, hindi pala yun yung kanyang greatest asset. Alam mo kung ang greatest asset niya? Sabi niya rito, my best skill was that I was coachable. No? I was a sponge and aggressive to learn. Ano yung sponge? Yan, yung mga kasi hindi kasi ako naghuhugas ng pinggan. Okay. Ayan, yung sponge, no, alam naman natin na ano to, absorbent. No, ibig sabihin pala, si Michael Jordan, hindi niya pinaka-asset yung taas niya sa pagtalon, yung pagaling niya sa pag-shoot, kundi yung kanyang pagiging coachable. Ang coachable at teachable ay pagkaparehas na bagay. Ano ibig sabihin nun? Ready siyang matuto. Ready siyang magpaturo. Tanongin mo yung katabi mo, ready ka bang matuto ngayong araw na to? Yan. Ready ka bang magpaturo? Yan. Bakit? Kasi isa sa pinakamahirap na sakit na meron ang isang tao ay ito. Yung acne. Ano yung acne? Yan. Alam ko na yan. Okay, hindi pa nagsisimula. Oops, alam ko na yan. Magsisimula, alam mo yung oo, alam ko na yan. Ayan. No, bakit? No, kasi akala niya, pagka hindi niya alam yung isang bagay, akala niya magiging kahiliyan yun sa kanya. No, pakiramdam niya, parang may kabababa na yun. No, siya yung may mga, sabi mo sa katabi niya, acne ka na? Okay. Ayan. So, yan yung mga acne syndrome. Ayan. So, yan, iwas tayo sa acne, ha? Ayan. Ano ba yung coachability? Sabi rito, capability of being easily taught and trained to do something. Capability of being easily taught. Bakit siya madaling turuan? Kasi gusto magpa-turo. Oh? Bakit madaling matrain? Kasi gusto magpa-train. In short, wala siyang ego. Wala siyang pride. Walang yabang. No? Kaya madaling ma-coach, madaling maturuan. No? Ito yung sinasabi dito. Now, self-reflection. So, pupunta tayo sa text ng 2 Timothy. Mga kapatid, bigyan ko lamang kayo ng background ng 1 Timothy at saka 2 Timothy. Ito ay sulat ni Paul, no, kay Timothy
So ang kakalabasan nito, si Paul ay D-group leader ni Timothy. No? So D-group leader siya, sino nagtuturo kay Timothy? Si Paul. So mamaya malalaman natin ano yung mga tinuturo sa kanya ni Paul. No? At ito ba ay tinatanggap ni Timothy at ina-apply niya ba sa kanyang buhay? Bigyan ko lamang kayo ng background ni Timothy. Si Timothy ay half Greek, half Jews. Hindi siya Jews na yung may Jews. Okay. Isa siya kalahating Grego at kalahating Hudyo. No? Kasi ang kanyang lola at saka yung nanay niya ay mga Hudyo at yun yung naka-influensya sa kanya. No? Ang kanyang tatay ay Grego. So, tinuruan siya Old Testament, kaya naging maalam siya sa salita ng Panginoon. Ito mga kapatid, kung babasahin natin yung 1 Timothy at 2 Timothy, makikita natin yung naging buhay dyan ni Timothy. Makikita natin kung paano siya tinuruan bilang isang batang leader. Alam niyo mga kapatid, 17, 18, 19 years old siya, or early 20s, sumasama na siya sa pag-mission kay Paul. Kaya namulat si Timothy kung paano ginagawa yung mission. No? Kaya kayo, sa mga leaders ng D-group dito, o kaya naman, balang araw, ay gusto makahawak ng sariling leader. Ito, tandaan niyo mga kapatid. Ang pagiging leader ay hindi posisyon. Ang pagiging leader, tandaan niyo ito ha, mahalaga to. Ang posisyon ang leadership is not position. Si Paul ay very intentional na ma-disciple si Timothy. Kaya grabe din yung achievements na nagawa ni Timothy at the young age. Si Timothy, 30s pa lang siya, naging pastor na. So batang pastor, kaya tinuturuan ni Paul sa mga D-group leaders na nandito ngayon. Guide your Timothys. Maging intentional sa inyong mga Timothys. Turuan natin sila kung saan sila mag-grow. Ito, tandaan nyo ha, ang D-group ay hindi ginagawa para lang makomply at makapagbasa kay system ng attendance. Tandaan niyo yan. Ang D-group ay may hinihit tayo dyan, may ginugol tayo. That someday, yung mga Timothys ninyo, yung mga hawak ninyo, ay someday din, makakasama ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan, ang D-group ay hindi barkadahan. Hindi tropahan. Darating yung panahon, naging barkadahan, tropahan, at masasigit pa dyan. Kasi ang nararamdaman na namin sa D-group ngayon, parang pamilya na kami. Na may isang goal, at yun ay maluwalhati ang Panginoon sa aming kalagitnaan. No? So yun ang itungol natin. Yun yung gagawin natin. Yun yung pinakagol natin. Turuan natin sila na mas mailapit natin sa Panginoon. Yan yung goal natin, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Ang D-group, hindi lang yan laro. May ginugol yan. Ganon si Paul kay Timothy. Kaya si Timothy, sa batang edad pa lamang, okay, nakakapaglingkod na sa Lord. 30s, naging pastor na siya. So ito, punta tayo rito sa 2 Timothy 2:15-26. Sabi rito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Ano yung sabihin ng do your best to present yourself to God? Hindi sinabi dito na do your best to present yourself to people. Ibig sabihin, ginagawa mo yung best mo, hindi para sa tao. Kaya ka nagpapakabuti, kaya nilalagay mo ng effort. Ito laging naririnig sa akin to ng aking mga kadigro. Tuwing may gagawin kayo, at pinagagawa sa inyo yan ng Panginoon, may in-entrust man sa inyo, maliit na bagay man yan, o malaking bagay, lagi nyung gagawin ng 100+%. Lagi ko sinasabi sa kanila yan. Kasi minsan lang tayo mabigyan ng opportunity ng Panginoon. At sinasabi dito, pag suminapan ninyo, no? Na kayo ay maging karapat dapat sa harapan ng ating Panginoon at hindi sa tao. Tandaan niyo mga kapatid, sa amang ministry ka nandoon, no? Saan ministry ka man nandoon, gampanan mo yung pinakatabes mo. Yan yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Hindi yan performance. Tandaan niyo yan. Kasali ka sa Exalt, hindi performance yan. Kasali ka sa ushering, member ka sa ushering, hindi performance yan. Pero sa ang ministry ka man nandoon, hindi performance yan mga kapatid. Kundi ginagawa mo yan kasi ang goal mo ay mapalapit yung mga tao sa Panginoon. Through you, ikaw ang channel ko, instrument para mapalapit sila sa Panginoon. Amen? So yun ang gagawin natin. Sabi dito, a worker who does not need to be ashamed. Ano yung ashamed sa Tagalog?
Hindi ka magiging bandang dulo ay magkakaroon ng kahihiyan. Ibig sabihin pala, darating yung time, aharap tayo sa Panginoon at pwedeng ito ay maging kahihiyan o karangalan. Anong ibig sabihin nito? Karugtong-tunong nandun sa simula. Na dapat lahat ng ginagawa natin, binibigay mo yung best mo. Hindi half-cook. Kung may pinagagawa sa iyo ng Panginoon, dapat give your best shot palagi. Hindi mo lang gagawin kasi you need to comply. Hindi. Kundi gagawin mo yung pinaka-best mo. Yun yung sinasabi dyan. Para pagharap natin sa Panginoon, ano sasabihin sa iyo? Well done, good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. Kasi lahat pala ng ini-entrust sa atin dito ay balang araw may pagsusulit sa Panginoon. Amen? May pagsusulit dyan. Kaya, tandaan nyo, kung ano yung binigay sa iyo ngayon ng Panginoon, kung ano yung in-entrust sa iyo ngayon ng Panginoon, in-entrust yan sa iyo kasi may tiwala sa iyo yung Diyos. Si David, ano yung unang in-entrust sa kanya? Pagiging shepherd. Darating pala yung time, magiging shepherd siya ng bayan ng Israel kasi siya pala yung mamumuno. Ano sabi niya? Pinapatay ko yung leon, pinapatay ko yung oso, pagka meron lumalapit sa aking mga tupa kasi ginagawa ng dagat yung aking gawain. Kaya tayo, maliit man, no? O malaki ang pinapahandle sa atin ng Panginoon, gampanan mo ng mabuti yan. Para bandang dulo, umarap man tayo sa Diyos, sasabihin sa atin ng Panginoon, galing mo. Galing mo. Ika, sama ka sa akin, welcome to the joy of Master. No? Yan yung sinasabi sa atin dito. Kay Timothy naman, kasi siya siyang pastor, ang sabi sa kanya dito ay who correctly handles the word of truth. Nagtuturo ng maayos ang salita ng Panginoon. Ginagamit ng maayos ang salita ng Panginoon. Nakikita sa buhay niya yung salita ng Panginoon. At kayo din, tayo din, ako din, reminder din sa akin ito, na bilang servant of the Lord, kailangan makita sa buhay natin yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi, mas malaki yung nakaatang sa atin. Alam niyo bakit? Kasi hindi tayo ordinaryong membro ng church. Hindi tayo ordinaryong leader ng Panginoon. Bakit? Hinahanda tayo para mapaglingkuran yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen? Pwede pa palapakan natin yung Panginoon. Sabi dito, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Ano yung godless chatter? No? Chismisan. Ang bagay-bagay na. Okay. Yeah? Pag-aaway-away. Yung mga walang kwentang usapan na hindi naman makakatulong sa paglago ng church, i-avoid daw natin yun. Yun ang sinasabi dito. Because those who indulge in it will become more and more ungodly. Pag ganun ang ating usapan, pagpaparatang sa kapwa, pagsisira sa kapwa, lalo tayong napapalayo sa Panginoon. Yan ang sinasabi dito. No? Sabi dito, their teaching will spread like gangrene. Alam niyo yung gangrene? Pag tayo na-aksidente at infection yung sugat, no? Pag pinasok ng bakterya yan, hindi na nadalo yun ng dugo na bubulok at kumakalat yan sa buong katawan. Ganon din yung maling katuruan, ganon din yung maling paratang, ganon din yung chismis. Kumakalat yan. Yan ang sinasabi dito. At ito matindi, pinakalanan pa. Among them are Hymenaeus and Philetus who have departed the truth. Lumayo daw sila sa katotohanan. They say that the resurrection has already taken place and they destroyed the faith of some. Sinasabi tapos na yung resurrection. Tayo yun yung inaasahan natin, di ba? So nililihis nila yung mga believers that time na wala ng resurrection tapos na eh. At tayo ngayon bilang Kristiyano, yun yung inaasahan natin that someday haharap tayo sa ating Panginoon. Tama? Ito ay temporary life. Yung susunod na life, yun yung eternal life. Yun yung may eternity. Yung sinasabi dito. No? Tapos sabi dito, nevertheless, no? God's solid foundation stands firm. Bagamat kinukulig sa yung salita ng Panginoon, binabaluktot, pinaparatangan ng mali, hindi na yayanig ang salita ng Panginoon. Bakit ang sabi sa Bible? Heavens and earth will pass away, but my word will not pass away. Hindi mayayanig ang salita ng Panginoon. At dahil doon, yung mga lumiis, sabi rito, the Lord knows those who are His, yung Kanya, kilala niya. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Sino rito sinasabi anak siya ng Diyos?
Parang ayaw nyo magtaas ng kamay. Okay. Yan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. At pag sinasabi mo may anak ka ng Diyos, dapat may nakikitang ebidensya yon sa ating buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo, may nakikita mong ebidensya. Kung iba natingin mo katabi para matawa. Okay. Pero para umahapa yung sungay na ito. Okay. Classmates. Okay. Kasi classmates ko kayo pagdating sa Panginoon. Hindi napepeke ang buhay Kristiyano. Bakit? Kasi nagsisimula yan sa pamilya. Diba? Pa-serve ka pa, servant heart ka pa. Dito sa bahay, di mo ako mapagligpit, di mo ako mapagtimpla ng kape. Tapos servant heart ka. Diba? Sa bahay pa lang, bibirahan eh. Diba? Hindi napepeke yan mga kapatid. Hindi naloloko ang buhay Kristiyano. Hindi napipake yan mga kapatid kasi nakikita yan sa buhay. Yes! Mapipake mo sa mga ilang linggo, ilang araw, ilang buwan yung kasama mo sa church. Pero darating yung time lalabas at lalabas yan kapag unguarded ka na. Pag guarded ka pa, uy, medyo ginagwardya mo yung ano mo eh. Pero ano sabi? From the abundance of the heart, the mouth, hindi napipake mga kapatid. Ano sabi dito? In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Mga kapatid, ito ang kingdom daw ng Panginoon ay hinalingkulan niya sa isang malaking bahay. At sa isang malaking bahay, maraming gamit. Ito tanong ko kayo, saan niyo gusto magamit? Sa special purposes or sa common purposes? Gusto niyo special? Malamang ang tanong niyo, Brother Ron, paano ko magagamit sa special purposes? Ito tanong ko sa inyo, ready ba kayong sumunod kahit mahirap yung pinagdadaanan niyo sa buhay? Ready ba kayo na kapag dumadaan ako financial problem, nakakagulo na kayong mag-asawa, may family problems, nandiyan na yung sakit mo, lumalabas na, nakakapit ka pa rin mo sa Panginoon? Pag ganyan ka, pwede kang magamit sa special purposes. Bakit? May iba kasi, konting kalabit lang, konting tampuhan lang, pag nagkwento na, grabe yun, awayan sa bahay. Grabe awayan sa bahay. Gulo sa bahay. Di ba? Ibig sabihin, konting purok lang, konting problema lang, umayaw na sa buhay. Yun yung sinasabi dito. At kabaliktaran niya, ng common yung sabi dito, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes. Ito yung mga tao na bagamat nagkakamali. Tingnan niyo sarili niyo ganito ba kayo? Nagkakamali man pero lumalapit sa Panginoon. The Lord, gagawin ko to Lord, hindi ko kaya itong mag-isa. Pakasalanan ako, kailangan kita. Yun yung sinasabi dito. Lumalapit tayo sa Panginoon para malinis tayo, Lord, hindi ng ating sarili. No? Sabi nito, made holy, useful to the master, and prepared to any good work. Tandaan nyo kapatid, ang gawain ay hindi lamang dito sa church. Baka mamaya, ang buti-buti mo sa church, pero sa labas, sa negosyo, sa trabaho, hindi nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Yan yung sinasabi dito sa atin. No? Next, flee the evil desires of youth. Once naglilingkod ka, ito yung pwedeng mga kaharapin mo. Ito, tandaan ninyo Once pag naglilingkod ka, ito yung mga pwedeng kaharapin natin. Ano yung mga evil desires of the youth? Andyan yung gusto maging sikat. Andyan yung mga gusto maging, siya yung sa kanyang glory. Andyan yung sexual immorality. Yun yung mga pinagdadaanan. Kahit ako nung binabasa ko, sabi ko tama ito. Kasi pwede kong pagdaanan to, kaya dapat maging aware ako. No? Yan yung sinasabi dyan. Sabi rin, pursue righteousness. Kaysa yun ang gawin mo, sabi rito, dapat maging matuwid tayo. May pananampalataya, may pag-ibig, may kapayapaan. Kanino? Sa lahat, along with those who call on the Lord out of pure heart. So, ibig sabihin pala, dapat meron tayo ditong unity.
Meron dapat tayo itong pagkakaisa. As a servant of the Lord, dapat meron pala tayo dapat itong pagkakaisa. Dapat iisa yung goal natin. Hindi maitaas yung isang tao, 2 tao, 3 tao sa church, pero dapat ang itinataas natin dito sino? Ang Panginoong Hesus. Sa isang basketball team, hindi mahalaga kung ano yung pangalan sa likod, kasi yun yung apelido mo, pero ang mahalaga yung dinadala mong team. At sino ba yung dinadala natin dito? Ang ating Panginoong Hesus. Yun yung pinakamahalaga. No? Sabi rito, with pure heart. Tandaan nyo mga kapatid, saan nakatingin ang Panginoon? Sa ating puso. Sa ating puso. So hindi natin madalaya ang Lord. No? Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know, they produce quarrels. Ang isang servant of the Lord, hindi daw, pumapatol sa mga walang kakwenta-kwentang pagtatalo. Sabi dito, must not be quarrelsome. Hindi daw, palaaway. Sabi dito, but must be kind to everyone. Hindi lang ikaw kind doon sa gusto mong tao. Gusto ko to kasi friendship kami. Pag nasa loob ng church, wala ka dapat sinisino. Dapat wala kang pinipili. Kasi lahat tayo ito magkakapatid. Kung ang ngitiin mo sa isa ay, dapat ang ngitiin mo rin sa isa ay, yung iba ngitiin yung isa, tapos isa, isa. I mean, dapat ipakita natin sa bawat kapatid natin yung pag-ibig. Ito, mga kapatid pakinggan nyo ito. Pag ganyan ka, baka maging katitisoran ka ng iyong kapatiran dito sa church. Pag ganyan ka, baka maging katitisoran ka. No? Kaya dapat, pare-parehas yung pagtingin natin sa ating mga kapatid dito sa church. Wala tayong tinatangi, kasi ito, best friend ka tayo. Best friend ka eh. Tapos ito mong buyo eh. Diba? Dapat best friend natin yung lahat. Bakit? Kasi kapatid natin sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palampakan yung Panginoon? Ito, mga kapatid, mas matindi dito. Kasi ito tayo nga gamitin eh. Ito yung bawat mesa na nandiyan, bawat tao na upo dyan. Dapat mas iba yung natin. Yung kapatid ko sundalo, Marine siya. Alam mo ano yung nila, yung motto nila? No one will be left behind. Kahit patay na yung kasama daw nila, kailangan nila yung kunin at atakin at iuwi pa sa pamilya niya. Ganun ba tayo dito? Ako yan nakatay. Tama ang ugali niya, papatayin ka lang ako din eh. Iniintindi ko lang na dito. Pupunta dito late, ay kikain na. Nawagan din tayo. Kung yun, sundalo ng ating bansa tayo, sundalo ng ating Panginoon. Kaya dapat magmalasakitan tayo sa bawat isa. Dapat pag tinitignan mo yung kapatid mo sa Panginoon, nandun yung pag-ibig. Nandun yung pagmamahal na ito, pagtatanggol ko ito kasi kapatid ko sa Panginoon, sasamahan ko ito, dadamayan ko ito, tutulungan ko ito, dapat gano'n. As a servant of the Lord. Hindi, hayaan mo sa kanila yan, ministry nila yan. Mali. Mali po yun. As a body of Christ, as a church, dapat tulong-tulong tayo. Kasi isa yung goal natin dito. Yung may pakilala ang Panginoon at mas maraming madamay sa atin, na makakilala din sa Panginoon. Na may lapit din natin sa Panginoon. Yung ministry ng isa, hindi niya lang ministry yan. Ministry mo din yan. Kasi bahagi ka ng church na ito. Amen? Amen. Ganun ang gawin natin. At pag ganun ang ginawa natin, tandaan ito, mas magiging maganda yung daloy ng church natin at marami tayong makukuha kaluluwa sa labas. Kasi maniniwala sila na may sinasamba tayong Diyos kasi ganun tayo nang mamahalan sa bawat isa. So that must be kind to everyone. Sabi rito, able to teach. Si Timothy, pastor, kaya kailangan marunong siya magturo, not resentful. Ano ibig sabihin ng resentful? Hindi madam, damin. Kasi dito si madam eh. Si madam damin.
Ito. Tatapatin ko kayo. Ito mga kapatid, sa church at sa labas, pwede ka makaranas ng heartache. At minsan, ito matindi. Yung kasama mo pa sa church yung nag-cause ng heartache. Kaya maging ready kayo. Maging ready kayo. Maging aware kayo dyan. Alam mo, kung focus ka sa Panginoon, hindi mo yan iintindihin. Bakit? Kanino ka naglilingkod? Sa Panginoon. At hindi sa tao. Pag alam mo, sa puso at isip mo, focus ka sa ginagawa mo, Lord, para sa ito, gagawin ko yung makakabuti, gagawin ko yung pinagagawa mo, gagawin ko ito with excellent, kasi gusto ko ikaw yung matuwa at hindi ang tao. At alam niyo, magpuplow na lang yan sa mga kapatiran sa Panginoon. Kasi ginagawa mo ng best, ginagawa mo ng may puso, yung mga bagay na inintra sa'yo ng Panginoon. Amen? Sabi dito, that they will become to their senses. That opponents must be gently instructed. Tignan nyo ha, meron pala tayo mga opponents, meron pala talagang hindi naniniwala, meron talagang, kumbaga sabi ko, kontra. Sabi dito, opponents must be gently instructed. Ano sinabi? Pag may opponents daw, suntukin mo. Hindi. No? Sabi dito, gently instructed. Turuan natin. No? Nang malumanay. In the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of truth, and they will come to their senses and speak. Tira mo ha? Ang sinasabi dito, we're not battling against flesh and blood. Bakit? Kasi meron tayong spiritual battle. Hindi yan kapatid mo na yan yung kalaban mo. Kundi gumagawa ang kaaway natin para tayo ay magkaroon ng division. Kaya turuan natin, pakitaan natin ng maganda. Yun ang sinasabi sa atin dito. Bakit? Kasi iisang team tayo eh. Iisang team tayo. Sabi rito, summarize natin, sabi rito, work hard, present yourself to God. Be a good worker, not ashamed to share the word correctly. Avoid worthless, foolish talk. Don't get involved with foolish, ignorant arguments. A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone. Be able to teach and be patient with difficult people. Gently instruct those who oppose the truth. No? Ano ba sabi? Mission natin is our work to the unbelievers. Ano ba mission natin? Ano mission natin? Sabay-sabay tayo. Ano mission natin sa sisya? To honor God, to make Christ committed followers, who will make Christ committed followers. Yan daw yung gagawin natin sa labas. Pero yung ministry daw natin, kasi tayo ay magiging servant leaders, is our work for the believers of the church. So we are serving God through serving other people. Ito yun, papasok sa ministry. No? Sabi rito, servants think of ministry as an opportunity, not an obligation. Ito, mga kapatid, pag ang tingin mo sa ministry ay isang obligasyon na mapapagod ka. Mapapagod ka. Pero kung tingin mo dito ay opportunity to serve the Lord. Yes, Lord, salamat sa pagkakataon mapaglingkuran ka. Nandun yung apoy sa puso mo kasi alam mo yung pinaglilingkuran mo yung Panginoon. No? Hindi ka mabibigatan kasi alam mo ito ginagawa ko para sa Lord. Hindi ito obligasyon, hindi trabaho to. They enjoy helping people, meeting needs, and doing ministry. Yan yung nararamdaman doon. Sabi dito, ministry is not a life of convenience. Nako! Pag kayo pumasok sa ministry, hindi yan masarap ang buhay. Pero alam mo, fulfilling. Pag yung mga tao lumalapit sa iyo, Brother Rod, salamat kasi ginagamit ka ng Panginoon para mag-grow ka. Thank you sa sipag mo. Ang sarap sa pakiramdam nun, very fulfilled ka. No? Very fulfilling yan. Tandaan ninyo, ministry is not talaga convenience. Lalabas ka dyan sa comfort zone mo, mga kapatid. Kung takot ka mapuyat, ako po, huwag mo nang pangarapin maging D-group leader. Kasi yung usapan na 2 hours lang tayo, maaga tayo uwi Okay. Ang nangyayari, maaga talaga sila umuwi. Kami rin ganun eh. Alauna na kami umuwi na gabi. Maaga na talaga. Okay. Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo. Kaya nito once tumayo ka dyan kapatid at pinanindigan mo yung pagiging leader mo, ikaw yung unang mag-grow. Ikaw yung unang mag-grow. Ikaw yung unang lalakas. Ikaw yung unang tatatag.
Tandaan mo yan, kasi lumabas ka na sa comfort zone mo. It's not a life of convenience. Sabi rito, it's a life of commitment. Tandaan ninyo, pag ito mga kapatid, pag nagkaroon ka ng members, hindi yan ngayon lang. Ayoko na maging leader, bahala na kayo dyan. Hindi pwede yun. Paglilingkuran mo yun habang buhay kasi sila yung kasama mo. Ganun, mga kapatid, hindi ganun kadali yun. Baka akala nyo, leader ako. Ako leader. Hindi yun. Hindi yun. Mabigat ang trabaho nyo. Pero dumadali yan kasi nilalagay mo sa Panginoon. Hindi yan biro-biro. Natigong leader ako. Naku po. Baka hindi nyo alam yung pinapasok nyo. Hindi yan ganun lang. Buhay yan. At ayusin ninyo kasi yung influensya nyo, pwedeng magandang influensya o pangit na influensya. Ay ayusin natin. Mas mabigat yan ang responsibilidad na yan. Kung ikaw ay supervisor manager sa isang kumpanya, pwede kang magkamali doon kasi ang cost lang doon sa kumpanya nyo at tinatrabaho mo. Pero pag dito ka naging leader at supply yung ginagawa mo at mali yung implementation na gagawa mo sa kapatiran sa Panginoon, naku po. At dumami yan, naku po. Yun ang pwede maging impact mo. Kaya dapat ayusin natin. No? Ayusin natin. What is ministry? Not a way to salvation. Akala nung iba pagka, yes, plus din ako sa langit. No? Yes, ipag-sipag ko sa ministry. Ako na nagbubukas ng ngiti. No? Ako na rin nagsasara niyan. Okay. Ay, sipin mo, opening na, closing pa. Grabe naman yan. Okay. Sabi nito, a penance for sin. Ano yung penance? No? Yan yung pera, di ba? Finance. Hindi, okay. Penitensya. No? Pag nagpipinitensya, akala nila nababawasan yung kanilang kasalanan. Yung iba naman, akala nila porque nagmi-minister sila, mapawala sila kay Lord. Hindi yun. Hindi rin niya kabayaran sa kasalanan mo. No? A prayer, hindi rin yan panalangin sa Panginoon. Kasi dapat may personal na relationship ka sa Panginoon. Yung iba nagtatago lang sa ministry. Pero pag pinuntahan mo sa bahay, iba ang ginagawa. Totoo yun. Sabi rito, an advance payment to a request. Lord, gagawin ko ito kasi gusto ko siya maging girlfriend. O kaya gusto ko siya maging boyfriend. O kaya magpapakasipag ako sa iyo kasi may negosyo ako. May project ako na gusto makuha. So magpapakasipag ako dito. Lalaki ako, sasali ako sa wow. Pati mo, pinasok na. Alam ba, ang sipag. Kaya pati mo, pinasok na. Okay, pagpasok na sa wow, ayan, sabi nito, an outlet for our... Uy, ito huwag nyo gawin yung ministry kung alam ninyo mandadamay lang kayo dyan sa kalungkutan ninyo, dinadamay nilang yung mga... Di ba? Alam mo kapatid, gusto ko sumali sa ministry kasi alam ko dito mababawasan yung... Kasi broken hearted ako eh. Parang makalimutan ko ba siya? Kasi pag nasa bahay ako, nakakilala ko siya sa lahat ng mga padir namin, nakikita ko siya. Pag kumikita ko, kita ko pa rin siya. Kung yun ang dahilan mo, kaya ka nag-ministry, huwag mo na idama yung mga tao dito sa church. Dapat ang heart mo dyan, gagawin ko kasi I want to serve the Lord. I want to, di ba? Gusto kong gamitin yung gifts ko, yung talents ko para sa Panginoon, malwala ko ang Diyos. Ganun dapat. Hindi pupunta ka dito kasi gusto mo lang, alam mo, grabe yung pinagdaan ako sa boyfriend ko. Yeah? Hindi ganun yun. Ano ba? Avenue ito. No, ito mga kapatid, avenue to show off. Yes, kakaling ako dito kasi para di ba? Ako ay alto. Kagaling ako sa pagkanta, alto, alang sa tono pa lang. Oy, mga kapatid, hindi yan venue to show off. Hindi yan ginagawa para magpagalingan. Naku po, hindi pagalingan yan. No? A place to power trip. O ako dito ang ministry head masusunod ako dito, diktador to. Hindi yun. Diba? Ako dito, ministry head dito, dapat ako masusunod, Okay? Hindi yun.
Mali yun. Mali pagkakaintindi mo sa leadership, kapatid kung ganyan ka. Mali. Sabihin ko sa'yo. Mali. An escape route. No? Sige, tatakasan ko yung mga problema ko, dito na lang ako pupunta. Sa bahay, maraming problema, kaya pumupunta na lang dito sa church. Hindi mo na inaayos yung mga problema sa bahay. Ang ginagawa, escape niya dito, outlet niya dito. No? To fill up time, okay, wala naman akong ginagawa. Magsaserve ako kay Lord. Di ba? Ganun lang. Wala naman akong ginagawa sa bahay. So, sige, magserve na lang kay Lord. Mali. Walang heart. No? Walang heart. It's not compulsory, hindi ito sa pilitan. Meron ba dito napilit? Okay, pinagtasa ko yata. Classmates, mga kapatid, hindi sa pilitan ng ministry. Dapat yan ay nabuumapaw, naramdaman mo yung pag-uumapaw ng pag-ibig ng Panginoon at wala kang magawa. Lord, paglilingkuran kita kasi pagamat makasalanan ako, pagamat marumi ako, minahal mo, kaya paglilingkuran kita sa abot ng aking makakaya. Dapat ganun. No, Lord, paglilingkod ako sa iyo. Gagalingan ko to sa iyo, Lord, kasi grabe yung pag-ibig mo sa akin. Sablay-sablay ako dati, ang dami kong miss. Ang dami kong karumihan, pero grabe ka mag-ibig ko. Ano sa akin eh? Alam mo pag ganyan yung mindset mo, ganyan yung heart set mo, kapatid, hindi ka mapapagod sa Panginoon. Hindi ka mapapagod, maglilingkod ka, ibibigay mo yung best mo, ibibigay mo yung oras mo kasi alam mo yung oras mo galing sa Panginoon, ibibigay mo yung kalakasan mo kasi alam mo naman kalakasan mo, alam bibigay ng kalakasan mo yung Panginoon. Ganyan ang natin, pag-iisip, at hindi ka mapapagod. No? Ano ba? Ito, 7 traits of coachable person. Yan. Ano kaya ugali ng isang coachable person? Sabi rito sa 1 Peter 5:5, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Ito sa mga kabataan, makinig kayo. No? Hindi porke nakagraduate na kayo ng pag-aaral, mas magaling na kayo sa mga nanay at tatay niyo. Tandaan niyo yan. May mga alam pa rin ang inyong mga magulang. Kasi yung experience hindi nabibigyan sa tindahan. No? Huwag kayo magmarunong. Kasi yung mga sa kami, na may mga edad na kumpara sa inyo, hindi kami turuan kayo kung kayo hindi magpaturo sa amin. At may tuturo sila sa inyo kasi marami ng karanasan niya. No? Kaya sabi ng iba, di ba? Papunta ka pa lang, ba't hindi kita nakasalubong? Nag-shortcut ka kasi. Yeah? Tandaan niyo yun, mga kabataan, ha? Tandaan niyo yun. Pero dito kumakoy si Peter. Sabi niya dito, clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano ibig sabihin dito? Wala na masusunod dito na sariling agenda mo. Hindi agenda natin yung nasusunod dito. Hindi agenda mo, hindi agenda mo, hindi agenda ng kung sino. Kaninong agenda yung dapat masunod sa church? Yun yung agenda ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa atin dito. At ito pinakamaganda. Sabi rito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Pag tayo papakumbaba sa harapan ng Panginoon, tandaan nito ha, hindi mapipeke yung puso natin. Tandaan niyo. Bagamat mamukha kang humble dito, opo. Hindi may tatago yan dyan. Hindi may tatago yan dyan. No? Sabi rito, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Anong sabi ng kasabihan? Sabi ng kasabihan, experience is the best teacher. Pero, alam mo, mas magandang i-modify yun eh. Experience of others is the best teacher. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng experience mapagdadaanan mo. At alam mo, pag nakinig ka sa taong may experience, kung siya pinagdusahan niya ng 2 taon, 3 taon, 5 taon yun, at ikaw meron kang pag-iisip na gusto mong matuto, yun ang magiging mo, masisave mo. Di ba, nagkamali siya. Alam mo, kapatid, pinagdusahan mo to 2 years kapatid eh. Hindi kasi ako nag-research eh. Pinasok ko lang itong business na to. Nalugi ako. 3 years ngayon, pinagbabayaran ko yung lugi ko. Ikaw nakikinig ka, anong nasave mo? Yung taon na dapat mong palugi. Yung pera na dapat malugi. Yung time na dapat mong pagbayaran. Ito matindi, natuto ka pa. Sa isang taong, di ba? Bukas ang isipan. Balang araw sabi dito,
that you may gain wisdom in the future. Magagamit mo yan sa future. Yung iba kasi ang habang, alam ko na yan. May isang bankero at isang scholar, napakatalino ko. So, sabi niya, mamang bankero, pwede mo ba akong yatid sa kabilang ilog? Pwede matalino to eh. Nabuboring yung scholar. Sabi niya, mamang bankero, alam mo ba yung tungkol sa geography? Sabi ng bankero, ano yun? Hindi ko po alam. Sabi niya, okay, you lose 1/3 of your life. Mamang bankero, sabi niya gano'n. Alam niyo ba yung tungkol sa mga iba't ibang bansa? Eh, siyempre bankero. Hindi ko po alam eh. Okay, you lose 2/3 of your life. Eh, biglang dumilim ang langit. Biglang umulan. At tumakas ang alon. Biglang tumawog ang bangka. At ang sabi ng bankero, alam niyo po ba kung paano lumangoy? Okay, you lose 100% of your life. Bye-bye. Pero din tayo mga kapatid. Huwag mong maliitin yung tao. Tinignan mo porke gusgusin. Tinignan mo porke hindi nakatapos ng pag-aaral. Tinignan mo porke ganito lang. Mga kapatid, meron siyang alam na hindi natin alam. Maging humble tayo every day. Okay, alam na kung sino yung mga nakarelate. Makita-kita tayo doon na pupunta kami sa ano. Okay, joke lang. Ayan, nakarelate sila. Okay, having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which He has called you. What are the riches of His glorious inheritance in the saints. Sipin mo puso, dapat may mata. Bakit? Kasi pagamat mahirap ang paglilingkod at tinitignan mo yung future. Open eyes, no Lord. Yes, mahirap itong pinagagawa mo sa akin. Alam ko maraming tatrabahuin dito, pero Lord, nakatingin ako sa iyo. Kasi alam ko, balang araw, may parangal ka para sa akin. Lord, hindi ako mapapagod dito. Kasi nakapokus ako sa iyo. Alam ko, tutulungan mo ko, sasamahan mo ko, you give all the resources para magampanan ko itong pinagagawa mo sa akin. Yun to. Kailangan maging bukas yung mata natin. Kasi po, tinitingnan lang natin yung sarili natin galing. Naku po, mapapagod tayo. Yung performance lang, naku po, mapapagod tayo, sinasabi ko sa iyo, kapatid. Pero kung nakatuon ka sa Panginoon, yes Lord, mapupuyat ako, magsuserve ako, mapapagod ako, magsuserve pa rin ako, may kakarapin ako mga gulo, magsuserve pa rin ako. Ipiliin ko pa rin mag-serve. Kasi nakatingin ako sa iyo. Yung mata ko, open na open sa pinagagawa mo sa akin. At alam ko, in the future, hindi sayang itong gagawin ko. Kasi kung may gagawin ako ngayon, yung pinakamagandang investment na magagawa ko na mapapakinabangan ko balang araw. Amen? Thank you, Chiria. Sabi nito, unplug ears, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Yung iba, ang gusto lang mapakinggan, ay okay sa kanila. Pag sinabi, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added. Uy, mayroong wealth. Ano ko to? I-highlights ko to. Love your enemy. Uy, pentel pen. Kasi hindi okay sa kanya eh. Ganun din dito. May mga tao, pagdating sa correction, pagdating sa instruction, pagdating sa direction, kasi napumuna na siya, nire-review siya, sarado na ang tema. Kaya di nag-i-improve. Tingnan mo to ha. Nung pinag-aaralan ko to, may nakita ako. Tingnan mo ha. Sa heart, nasa gitna ng heart yung ear. So ibig sabihin pala, mas magandang nakikinig tayo kasi doon pinapakita natin na meron tayong heart. Kapalapakan yung Lord. Mas pag nakikinig ka, mas pinakikita mo na may puso ka, na may pag-ibig ka. Sige, makikinig ako sa iyo, makikinig po ako sa iyo kasi alam ko na sinasabi niyo mga kabuti sa akin. Sige, makikinig ako sa akin, di group leader, kasi alam niya, yung journey namin, patutunguhan namin para mas mapalapit kami sa Lord. Makikinig ako sa pastor, makikinig ako sa
Amen? Sabi rito, men listen to me and waited and, sabi rito, close mouth. Men listen to me and waited and keep silence for my counsel. Sa mga payo ko sila'y nananabing, sa sinasabi ko sila'y nakikinig. Mga kapatid, pagka kayo ay pinagpapayuhan, nananabing ba kayo? Sa sinasabi ko sila'y nakikinig. Alam niyo ako, ito aminin ko sa inyo, mas gusto kong kasama yung mga may edad. Maliban lang doon siyempre, ang mga kuluna niya, mga ipikasit, gano'n, sa lumas. Pagbukas ng meron mga sirkulan. Di ba, pag mga 20s pa, mga bibigulong niya, yung bongo, bibigulong. Pag mga 30s pa, mga kakaiba yung amoy niya eh. Pag mga 60s na, ano yun, katinto. Okay, para sa mga kabataan, tatawa-tawa kayo. Darating yun tayo, magiging din yung mga ulo. Okay. Ayan, katinto at saka white flower. Ayan alam yun, tawa-tawa kayo ngayon Ito, mga kapatid, ito Ako mas gusto ko yung mga may edad kasama. Kasi alam ko, marami akong mapipiga sa kanila eh. Totoo yun. Bata pa lang ako, pag nagpa-Bible study, kasi may Bible study sa amin, hindi ako sumasali sa, iba sa akin yung next gen, hindi ako sumasali ako sa mga adult. Mas gusto ko yun kasi gusto ko yung learnings eh. Gusto ko yung wisdom. Marami akong mapipiga. At pag tayo, pinagsasabihan, dapat close mouth. Yung iba dito, di ba, oh, sige na, ako na mali! Ikaw na ba yung tama? Wala ka tama, kasi ikaw na tama. Mga kapatid, dapat nananalig tayo. At dapat nakikinig tayo. Okay? Ito pinakamaganda. Tignan nyo dapat meron tayong positive outlook. Anong tawag dito? Being optimistic. Pagkamat magulo sa labas, pagkamat chaotic sa labas, pero maayos sa loob, makakakilos ka pa rin ng maayos. Yun ang sinasabi dito. Sabi rito, finally brothers, whatever is true. Bakit true? Kasi merong lie. Sino naglalay sa atin? Si Satan. Sabi rito, finally brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worth of praise, think about these things. Paano pa naman kasi ang aga-aga pa lang, ang kanta-kanta, parang di ko yata kaya. Tapos ang sumunod na kanta, gusto ko na kita. Yari na. Paano pa naman? Tapos yung dapa, di ba? Tawag yun. Ay, nako. Mga kapatid, as a servant of the Lord, dapat ang kanta natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Amen? Amen. Pwede palakpakan natin, Panginoon. Baguhin nyo na yung ninyo, playlist nyo. Okay, may bago ngayon, di ba? Yung Okay, huwag na katahin doon. Okay. Application-oriented. Sabi dito, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for good work. Palalahanan mo mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at mga pangyarihan. Sundin ang mga ito at tanging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pag may natutunan, ina-apply. Hindi lang yan dito sa utak. Alas 12 na, ikaw pa yung kumakanta ka pa, huwamay. Christian yun. Kanta huwamay eh. Alas 12 na, yung mga kapitbahay mo natutulog na nag-huwamay ka pa. Christian na. Dapat tayo unang sinusunod. Diba? May barangay na, diba? Christian po ako. Bakit? Member po ako ng Exxon, nagpa-practice po. Alas 12. Okay. Ayan. Okay. Okay. Asking ourselves. Tanongin natin sa sarili natin. How do you take criticism?
critics tayo dito. Hindi lahat ng ginagawa natin may natuto. Yung iba dyan na, okay. So, okay. Paano natin ito? Iti-take. Sabi rito, pagkamali ko ay sabihin at ako'y turuan. Tingnan mo, napakaganda ng art nito. Sabi ni Job, di ba? Pagkakamali ko ay sabihin at ako'y turuan, ako'y tatahimik upang kayo'y pakinggan. Mga salitang tapat kay gandang pakinggan. Ngunit mga sinasabi ninyo walang ba tayo makinig? Are you willing to learn? Sabi rito sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kalaman. Pag mayroon tayong open mind, hindi sa networking na. Okay? Pag ready tayo sa kaalaman, pag ready tayo sa puro, no? Lalo tayo daw gagaling. At ang sabi dito, do you submit to authorities that let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities, resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Sino pag hindi tayo sumusunod sa authorities? Ay kaparusahan daw yan. Sino mga authorities natin? Pulis, sundalo, yung ating pamahalaan. Bilang anak, sino mga authorities natin? Yung ating mga magulang. Dito sa church, sino mga authorities natin? Yung mga leaders. Mayroong mga sumasakot sa atin kasi ginawa ng Panginoon yan para tayo ay maligtas. Para magbigay sa atin ng kaligtasan, ng safety natin. Kaya nga may batas eh. For example, basketball, maglaro ka o pwede yung sikuhan. Bumagsak o. Walang foul. Kasi walang violation eh. Ganun din sa buhay. Pag wala tayong sinusunod na authorities, walang batas, mapapahamak tayo. Kasi lahat pwede na natin gawin. Sabi mo, sinusunod mo yung bahay ng kapitbahay. Okay lang yan. Wala namang batas eh. Di ba? Babarbilo kami. No, di ba? Oo. Kaya meron ganyan. Okay? Tandaan natin mga kapatid, coachability is a sign of humility. Sabi mo sa katabi mo, coachability is a sign of humility. Basahin natin yung James 4:6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Maging coachable tayo mga kapatid. And maging thankful every day. Amen? Amen? Sige, let's pray. Lord, thank you sa salita mo, Panginoon. Thank you sa pagmamahal mo, Panginoon. That you remind us, Panginoon, the Lord, kailangan namin, Panginoon, matuto, Panginoon, sa ibang tao. Matuto sa salita mo, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Lord God, a humble heart, Panginoon, kapag kami tinatama, kapag kami kinukunik, ready kami makinig, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming kayabangan. Patawarin niyo kami kasi kung minsan umaasa kami sa sarili namin galing. Patawarin niyo kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Teach us, Panginoon. Magkaroon ng puso, Panginoon, na handang makinig. Handang matuto. At Lord, dalangin namin na kayo yung mangusap. Kasi, Lord, napakahirap eh. Kung asahan namin sa rin namin, Lord, mahirap talaga. Kaya Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon. Samahan niyo kami kung saan niyo kami pinadadala. Lord, dalangin ko, nagabayan niyo yung bawat servant na nandito ngayon, Panginoon. I pray, Lord God, nagamitin mo sila mightily kung saan mo man sila nilalagay, Panginoon. Alam ko may maganda kang plano na naka-install para sa kanila, Panginoon. At dapat lamang nila itong matuklasan, Lord, sa paglapit nila sa iyo. And Lord, sa pagtuklas nila nito, Panginoon, dalangin ko na samahan mo sila. Kapag nila ng maayos yan, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, Lord, yung pumasok sa isipan nila, gagawin nila ito hindi para mag-perform again. Pero gagawin nila ito ng buong puso at buong kaluluwa. Kasi ganun kanila kamahal. Dahil na-appreciate namin yung ginawa mo sa cross na sa kabila ng aming karumihan, Lord, at binigyan mo ng pagkakataon na makasama ka sa langit at ngayon, Lord, pagkakataon namin na opportunity na makaproserve sa iyo. Maraming salamat mo sa lahat ng kapurihan, Panginoon, sa iyo naman. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.